Ito mo, pinagtatalunan. Yun daw Constituent Assembly dito, mga kaibigan, nasa batas. Ang Kongreso ay pwedeng bumuo ng tinatawag sa kanilang sarili, ng tinatawag na Constituent Assembly upang sila ang bumalangkas ng saligang batas, mag-amyenda o kung ano man ang gusto, gahasain, kung magagahasa nila, matagal nang, yan, nabuntis yung konstitusyon natin. Ang pinag-uusapan, ang banggit daw sa konstitusyon, kasi meron naman tatlong paraan Natatandaan nga natin noong panahon ni Mrs. Cory Aquino, di ba, binati ko siya, o para sa mga hindi na nakakaalam, nung siya ay mag-appoint ng Constitutional Commission, nung magtatag sila niyan, at ang mga bumalangkas ng ating saligang batas ay appointed, tinuro. At dahil doon, binabati ko si Mrs. Aquino, si Presidente Aquino, at sinasabi nila bakit ang bubuo ng konstitusyon ay appointed. Bakit hindi ihalal ng taong bayan? Nagkaroon na rin tayo ng pagpapalit ng saligang batas bago pa yung 1986 o 1987 Constitution. Sa panahon ni dating Pangulong Marcos, 1978 Constitution. Pinalitan yan. Actually, bago pa nag-martial law, nagkaroon na tayo ng Constitutional Convention para palitan ang ating saligang batas. Pero hindi natuloy yun nang ideklara ang martial law. Hindi natapos yung pong Constitutional Convention at naideklara ang martial law. Sapagkat nagkaroon din ng maraming issue na ang naupo doon sa Constitutional Convention na Pangulo, bilang Pangulo o Presidente ng CONCON, si dating Presidente Diosdado Macapagal, mga kaibigan. Yung tatay ni Gloriang Macapal, Arroyo. Ngayon, mga kaibigan, dyan sa dalawang pangyayari na yan, meron tayong nakita at natutunan. Ano ang natutunan natin? Kung pagkukumparahin natin yung Constitutional Convention at itong Constitutional Commission, ay mas mabuti na ang pagpapalit ng saligang batas ay daanin sa tinatawag na Constitutional Convention. Sapagkat nung Constitutional Commission, nag-appoint lang Pero hindi mo masisisi. Si Mrs. Cory Aquino, sa ginawa niyang pagtatatag ng Constitutional Commission at mag-appoint siya ng mga miyembro nito. Bakit? Sapagkat abolish na ang Constitution Wala nang saligang batas nun Inabolish yun ni Mrs. Cory Aquino. Hindi ba? At diniklara niya ang revolutionary government na ang sabi nga natin, ang purpose niya, ang purpose nila noon, una, hindi nila sinasabi yun. Yun yung bagay na hindi nila sinasabi, pero yun ang pangunahing dahilan para sa akin. Ano yun? Yung magkaroon ng legitimacy ang presidency ni Presidente Cory Aquino. Although recognized ka worldwide
Nirecognize siya ng buong mundo eh. Yung kanyang presidency, pinuri yan ng buong mundo. Pero, dito sa ating bansa, abay, de facto president siya. Sapagkat, yung nilahukan niyang eleksyon, mga kaibigan, yun eleksyon na ang duly constituted authority si Marcos. Kaya, kailangan ni Mrs. Aquino na magkaroon siya ng legitimacy sa presidency niya. Kailangan ang pagiging presidente mo ay naaayon sa saligang batas. Paano mangyayari yun? Hindi naman kasali sa konstitusyon yung people power. Di ba? Ngayon, ano pang isang pakay? Noong, kaya nga pinupuri natin doon si President Cory Aquino sapagkat sa kabila na nagdeklara siya ng revolutionary government, hindi ang intensyon niya ay abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Hindi yun ang intensyon niya eh. Makikita ninyo eh. Kaya nga, nung magtayo siya ng Constitutional Commission, siyempre, mga oposisyon, titirahin din siya. Hindi niya ano yan eh. Walang mandate yan eh. Wala kang mandato, wala ring mandato itong inappoint mo ng mga commissioner ng Constitutional Commission. Paano yan? Mga kaibigan, wala kang magagawa kasi saan siya huhugot ng paraan para makabalangkas ng saligang batas. Ngayon, para patunayan niya na malinis ang hangarin niya at ang hangarin niya ay mai-restore ang demokratikong gobyerno, pamahalaan sa Pilipinas mula sa matagal na military o martial rule, mga kaibigan. Gumawa sila ng saligang batas na naaayon din, nahahawig din doon sa 1935 Constitution. Hindi nga lang ganong kakinis. Kamukha nung 1935 Constitution. Na napalitan sa panahon ni Presidente Marcos. Mga kaibigan. Hindi ba? At saka, wala namang mas nakasama doon sa ginawa nilang saligang batas. Kasi ang nasa sa isip nila noon, mababasa mo na ngayon kung ano ang nasa mindset ng mga gumawa ng saligang batas eh. Kailangan alam mo yun eh. Alam mong basahin eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag ka merong mga probisyon sa saligang batas na pinagtatalunan, katulad niya, no? Tingnan niyo mga gago, ang pinagtatalunan nila, kailangan daw, ang Kongreso, yun ang ayon sa batas kasi, ang Kongreso ay pwedeng bumuo sa kanilang sarili bilang Constituent Assembly. 3/4 ng bilang ng Kongreso. Ngayon, sinasabi ng mga animal sa Kamara na pwedeng sila lang yun, yung tinutukoy sa saligang batas. Pero ang sabi naman ng Senado, hindi pwede yan. Kailangan 3/4 ng boto ng Senado. Magkahiwalay na boboto ang Senado at hiwalay din ang Kongreso. 3/4 ang Senado, 3/4 din ang Kamara. Hindi. Paano niyong nasabi na kayo lang? Yung Kamara lang. Di ba? Hindi kasi sabi sa hindi malinaw daw
ang saligang batas. Mga gago! Kayo ang ginagawa niyong bobo ang sarili ninyo. Mga induropot kayo. Siguro talagang bobo kayo at saka ginagawa niyo pa lalong bobo. Gusto niyo madamay ang taong bayan sa kabobohan niyo. Bakit? Pag sinabi mo bang kongreso, kamara lang? Yun ang tanong, common sense. Pag binanggit mo ang Congress sa saligang batas, ano ang tinutukoy ng saligang batas kapag binanggit mo ang Congress? Pag binanggit mo ang Congress sa saligang batas, ang tinutukoy niya, Senado at Kamara. Mga gago, hindi pwedeng magkaroon ng Kongreso lang na Kamara lang. Diba? Ganun kasimple lang dapat maging paliwanag eh. Pero nila, hindi maliwanag eh. Congress eh. Akala nila, gusto nilang palitawin na para maging bobo na tayong lahat, yung Congress, Kamara lang. Kasi alam ng tao yung congressman eh. Congress eh. Pag sinabing congressman, congressman lang. Walang senador. Maraming hindi nakakaintindi. Gusto pa nilang palabasin. Imbes na ituro nila yung tama, ginagawa pang mali eh. Hindi eh. Kami lang ang pwedeng gumawa eh. Hindi na namin kailangan ng Senado eh. Hindi na kailangan bumoto ang Senado dahil ang banggit sa saligang batas ay Congress. Hindi, ang tanong ngayon ito, pasagot nyo sa kanila. Pag sinabi ba sa konstitusyon, tumukoy sa Congress, House of Representatives lang ba ibig sabihin nun? O tanongin nyo sa kanila. Pag sinabing lang, sampalin mo. Bakit? Hinduropot yan eh. Walang karapatan maging congressman yan. Kung ganun ang pangunawa niya, mga kaibigan. So, ito mahalaga. Yan yung sinasabi natin, binababala natin, na huwag niyong lokohin ang eleksyon. Tingnan ninyo ito sinasabi ng mga leader. Pagka hindi mo itinuloy ang eleksyon, sa ilalim ng democratic process, sa alinsunod sa sinasabi ng saligang batas natin, pwede tayong pakialaman. Makikialam sila. Yun yung sinasabi natin eh. Ang kabutihan sa Democrats, nakikialam sila. Katulad niyan, yung leader, hindi mo pwedeng hindi irespeto ang human rights. Ano pa? Yung rule of law. Ang tawag doon rule of law, yung pagrespeto sa saligang batas. Rule of law yun, mga kaibigan. So, itong ginagawa nila, hindi rule of law ito eh. Mga kaibigan eh. Isipin mong lahat ng kabubuhan eh. Sila raw eh, yun daw ginagawa nila ngayon sa Kamara. Nagbotohan na nga eh. Inaprubahan na nila sa committee level, di ba? Yung Constituent Assembly. Ang sabi nga natin kanina, nagkaroon na tayo ng leksyon eh. Nakita na natin ang depekto. Kaya ako, naisip ko, kasi inabot ko yung CONCON. Tapos itong constitutional, CONCOM naman, CONCOM at saka CONCON yung una. Pareho nating inabot, nakita natin, dapat dyan tayo magbase para mapakinis natin kung talagang malinis ang intensyon. Unang-una, siguradong hindi malinis ang intensyon nitong mga ito. Sapagkat ang gusto nilang palitang ikinakatwiran lang nila yun. Kunyari, economic reforms. Bali ba, yung economic reforms, masama pa eh.
to the advantage, to the disadvantage ng mamamayang Pilipino. Hindi ba dapat ang konstitusyon ay laging nakaporma yan sa advantage ng mga Pilipino? Pagkatapos gusto mong palitan ng 100% foreign ownership, economic reforms daw yun, ginagamit lang nila yun kasi once o sa sandali na ang konstitusyon ay nabuksan, mga kaibigan, kahit hindi yung provision lang na yun, lahat na pwede na nilang palitan. Bukas na eh. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, pinakamadaling maintindihan yan, na halimbawa, kapag ka ang babae, dinala mo sa motel, sumama naman yung babae. Abay, lahat na pwede mo nang gawin doon sa babae. Hindi naman kayo pwedeng mag-jack and poy lang doon eh. Magja-jack and poy lang kayo, magtitinginan lang kayo. Diba? Lahat na magagawa nyo na. Ganun ang katumbas noon. Nakita natin, Constitutional Convention, mas demokratiko yon. Kasi, sabi ko nga, ang pinakamaganda dyan, sa pamamagitan ng Constitutional Convention, pero tandaan ninyo, hindi tayo dapat pumayag na ngayon yan mapalitan, lalo na sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Although, itong Constituent Assembly ay nasasaad sa saligang batas, pero binabago nila yung bersyon eh. Ginagawa nila ng manipulasyon eh. Doon pa lang makikita mo na merong masamang motibo. Hindi mo ba? May masamang binabalak ang mga walang yang ito. Kaya bakit mo papayagang gawin nila yan ng mga taong walang hiya, tulisan? Mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. Ngayon, meron pa namang 3 paraan yan eh. Doon sa Constitution eh. Para mapalitan ng saligang batas eh. Kaya lang, iniiwasan nilang gawin. Iniiwasan nila sapagkat pagka yun ang nasunod, ay hindi nila maaaring walang hiyain ang konstitusyon, ang pag-amyenda ng konstitusyon, hindi nila pwedeng maidisenyo sa sarili nila. Kung yan ay idadaan mo sa prosesong mas demokratiko, iyong tinatawag na Constitutional Convention, mga kaibigan. At dahil nga may karanasan na tayo dyan, at tayo'y tao na nang mapalitan niyang ng 3 beses ang ating saligang batas, mga kaibigan, siguro kaya iginiit ni Marcos yung 1978 Constitution, mga kaibigan, sapagkat nakita niya yung 1971 Constitution na yung convention, hindi makagawa ng batas na papabor sa kanya. Di ba? Yun ang nakita nating mali sa Constitutional Convention. Pero, yung Constitutional Convention per se, yun ang tama na paraan. Bakit? Ito yan eh. Yung mali doon, mga kaibigan, hindi ka dapat magpapasok ng politiko sa Constitutional Convention. Yung merong balakin na pumasok sa politika o namumulitika,
ang dapat na gumagawa ng saligang batas natin, inihahalal, pero not as a politician. Kung hindi, ihahalal mo sila para lang doon sa purpose ng pagpapalit, pag-aamyenda ng saligang batas. At para sa akin nga, para matiyak natin, yun ang dapat tinitiyak mo dyan eh. Ito ba'y para sa kapakanan ng taong bayan at ng ating bansa? Para masiguro mo yan, kailangan nating maghalal ng mga taong ang purpose lang ay gagawa sila ng saligang batas. At pagkatapos nilang gumawa niyan, para sa akin hindi na sila dapat o hindi na sila pwedeng magkaroon ng pagkakataon na makapasok sa gobyerno sa pamamagitan ng pagtakbo sa politika. Dapat na sila, perpetual disqualified na sila, perpetually disqualified to run for any office. Dapat nga pati humawak ng pwesto hindi ka na dapat Kasi para dun sa kung tatakbo ka, malinis ang hangarin mo. Kaya ka lang tatakbo para gusto mong masiguro na para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayan, itong gagawin kong paglahok sa pagsulat ng saligang batas. Hindi dapat politika yan, mga kaibigan. At once na lumahok ka dyan, pwede akong lumahok dyan. At hindi na ako tatanggap ng anumang pwesto sa gobyerno. Hindi ako tatakbo sa politika. Bakit? Kasi malinis ang hangarin ko Kung ako tatakbo, dyan pwede akong tumakbo. Basta ganun ang kondisyon. Hindi na ako lalahok sa anumang eleksyon. Hindi rin ako magpapa-appoint sa anumang pwesto. Dapat ganun lahat. Mga kaibigan, kapag hindi ganun, hindi magiging matino. Nakita mo ang klase ng mga nakaupo ngayon, party list. Nakikialam kayo sa pag-amyenda ng saligang batas. Isa lang layunin ninyo. Meron kayong masamang hangarin. Hindi kayo kasali dyan, hayop kayo. Kayo'y wala kayong mandato na gumawa ng saligang batas. Yan nga lang mga batas na pinagagawa ninyo, puro katarantaduhan Terror law, kung ano-ano, mga kaibigan. Nasa harap tayo ng pandemya, kung ano-ano inaatupag ninyo. Inuuna nyo pa yan. Maaari lang tayo magpalit ng saligang batas kung ang nakaupong presidente mapagkakatiwalaan. Mga kaibigan, mapagkakatiwalaan mo ba itong mga ito? Hindi mo pwedeng ipangutang yung mga yan Yung mga pangalan yan, pati pagmumukha yan di ba, mga kaibigan? Kita ninyo. Ano raw? Si Cory daw Ano sabi ni Digong nyo? Ang mali daw ni ma'am. Binalik niya pa sa politiko. Ibig sabihin nun, alam nyo? Yun yung pang-akit niya sa mga militar Ito yan parang nag-usap na yan Maniwala kayo sa akin. Hindi man tayo nakatanghod sa tabi nila nung nag-uusap sila, pero parang ganun ang ibig sabihin nun. Reading between the lines, ika nga. Nagkaroon na yan ng kasunduan Yang militar tsaka si Digong nyo. Para hindi siya mapatalsik sa pwesto. Mga kaibigan. Ang panloloko niyan ganito. Huwag niyo kong pabayaan Kahit anong mangyari. Kahit mag-people power. Basta
Kung ano man mangyari, kaysa ibigay ko sa kanila, yan eh. Ibigay ko na lang sa iyo, sa inyo, sa militar. Kaya ito, kung meron silang ganyang kasunduan, ano yan eh, in principle, ganyan. Oh. Gusto nyo, example. Kaya lang, hindi, ang layunin natin, hindi yung makasakit. Kung hindi, in principle, ganito. Si Mrs. Aquino, noong nakaupo, ilang kudeta inabot niya? Ha? Ang dami. Di ba? Ang daming kudeta ang nangyari sa administrasyon ni Presidente Cory Aquino. Oh. Ano sinasandalan? Kanino siya sumandal? In principle, mababasa ninyo eh. Yung hindi man nag-usap o hindi man tayo, wala tayo narinig na ganon, eh makikita ninyo. Nagtagal si Mrs. Aquino, di ba? Sa pwesto, kahit maraming kudeta, na-survive niya yung mga nangyari sa kanya. Bakit? Eh, parang nakipag-usap siya, di ba, kay Fidel Ramos. O, basta, huwag mo akong pabayaan. Kaya nung si Ramos, ang ginagawa ni Ramos noon, kahit ang suspecha, may nalalaman siya sa lahat ng kudeta eh. Ha? Pero, yun ay lihim. Yun ang suspecha. Kaya nung araw, magtataka kayo, papansinin ninyo, pag nagkaroon ng kudeta, magbibigay lang magsasalita lang si Ramos at magpapakita lang sa publiko pagtapos na yung kudeta. Pag na-contain na. Pero, habang nangyayari kudeta, nakatago siya. Kasi nag-aantay siya, tinitingnan niya kung mananalo, sasama siya ron. Naniniguro, sigurista. At saka, mga kaibigan, pwedeng possibility na kaya nangyayari yung kudeta para sumandal sa kanya si Mrs. Aquino. Kaya, parang nakita mo na sabi ni Mrs. Aquino, kaysa mapunta sa kanila, bigay ko na lang sa iyo pagka alalayan mo lang ako. O di kita ninyo sino ang kanyang naging kandidato. Pagkatapos ng kanyang termino, di ba si Ramos? Si Ramos naman, gustong-gusto niya yun para sumandal sa kanya si Mrs. Aquino. Ganon din sa panahon naman ni Gloria, nagkaroon din ng kudeta, lagayan eh. Ang nangyari, suhulan eh. Mga kaibigan, sipin mo, nuknukan ng walang ya si Gloria, hindi natumba ng kudeta. Di ba? Mga kaibigan. Bakit? Mga generals nakikinabang eh. Di ba nakita ninyo yung pagmumukha ni Gloria noon? Nung una, di ba? Nung EDSA 3. Halos hindi na natutulog. May mga kwentuhan pa nga, sabi, kaya ganun itsura niya kasi hindi nakatulog. Pagkatapos, sabi raw nung asawa, tinanong daw niya yung asawa niya, ano ba gagawin natin? Ano mangyayari? Sabi raw nung asawa, kwentuhan lang to. Sabi nung asawa raw, dadalhin daw tayo sa sa ibang bansa Sabing ganun. Sabi raw ni Gloria, gusto ko sa Hawaii. Ay, hindi pwede ron, sabi raw nung asawa. Bakit? Kasi baka mapagkamalang kang sipa Pag nagsuot ka ng grass skirt. Mga kaibigan, Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!